Hello guys! Welcome back sa ating channel. Yan ang share ko uli sa inyo ay kung paano gumawa uli ng ganitong dress. Uli dress, pero ibang style naman siya guys. Ayan, shout out kay Sis Tintin Salvador na nagpatahi nito para sa kanyang dalagita. Ayan, may na-share na naman tayo dahil may nagpagawa sa atin. Tuturo ko sa inyo ito kung paano itong gawin sa pattern. Pero this time, hindi natin pa-pattern na ito skirt. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siyang tatabasin na hindi lang tayo ginamit ng pattern. Ayan. Ito lang pa-pattern natin yung sa top, sa sleeve. Ayan. Ituturo ko sa inyo kung paano siyang gagawin na garterize naman. Wala tayong dart dito sa harap. Sa likod, meron tayong dart. Ito kasi guys, ang magsusuot ay medyo payat siya talaga. Payat siya talaga. Hindi, medyo payat siya. Ayun. Kasi, nag-aalangan si Mami kung bagay ba sa payat ang puff sleeve. Sabi ko, mas bagay sa payat ang puff sleeve kasi medyo bulky siya. Mas malaki tingnan. Ayan, nakakatabang tingnan pagka puff sleeve ang kanyang sleeve. Ito guys ay kakasya sa small to medium at garterize yung ating ginawa dito. Ayan, wala siyang belt pero meron siyang tie na ribbon na diretso yan dito sa kanyang neckline. Ayan. Kung bago lang kayo dito sa ating channel guys, ako si Jo Modesta, nagtuturo ng mga simpleng pananahi. Ayan, hindi tayo professional pero kahit pa paano nakakabuo tayo ng kung ano ipapatahi sa atin. Ayan guys. Tuturo ko sa inyo kung paano yung gawin sa pattern, paano tabasin, at paano yung tahiin pagkatapos lamang ng ating intro. Ayan guys, ito yung ating gagawin ngayon. Ayan, may drawing tayo na dress. Ganyan yung ating ipapakita sa inyo kung paano ko siyang gagawin. Tuturo ko na lang kung paano itong gawin sa pattern, yung kanyang body at manggas. Then yung sa skirt, sa pagtabas na lang. Ayan. Tapos tuturo ko din paano tahiin. Bali, meron tayong mga kailangan sukat, shoulder, bust, neck, sleeve length, sleeve breast, back figure, at full length. Ayan ang ating gamitin sa pagpattern. Ngayon, umpisahan natin dito. Sa base ng ating pattern. Ayan, mag-line tayo dito sa 1/2 ng shoulder. Then, dito sa ating neckline, pwede na dito ang 2 and 1/4, 2 and 3/4. Pag-mark tayo din, akit ng 1 inch. Tapos, sa 1 inch connect sa shoulder. Curve natin ito. Dito, kunin natin yung 1/4 ng ating bust line. 32. Ang 1/4 niyan ay 8. Minus 1/2. 8 minus 1/2. Then, dito 1/4 din ng bust line. 8. 8 sakto. Tapos, maglalagay tayo ng 1 inches allowance. Ayan, pag payat, medyo maganda kung may allowance para hindi payat tingnan. Tapos, mag-line tayo dito sa shoulder pababa. Diretso lang. Then, curve para sa kanyang armhole. Tapos, kunin natin yung kanyang back figure from shoulder to back figure niya ay 16. Diyan sa 16, mag-line lang tayo papunta dito, papasok. Then, straight line lang din from dito sa ating bust line pababa. Dito maglalagay lang din tayo ng dart sa kalagitnaan nito. Kalagitnaan niya ay ayan, 4 and 1/2. Akyat natin sa 7 or hanggang dito sa kanyang bust line. Magmark tayo sa kabilaang gilid ng ating ginuhit dito na mga 1/2 inch kabilaan or 3/4 inch, pero maganda ay 1/2 lang pala, 1/2 inch. Tapos connect natin dito sa kanya
Ayan yung kanya magiging dart saka likod. Ngayon, gagamitin din natin ito para sa pattern ng front. Hindi na tayo magdadalawang pattern. Pwedeng ito na rin. Ngayon, magbababa tayo dito ng 1 inch from dito sa shoulder ng back. Ayan. Mag-mark tayo sa 1. Dito rin 1. Then, connect. Ayan. Pagka-connect nyo dyan, hanggang dito sa front, kukunin natin yung sukat ng neck, 15. Kukunin muna natin ito, ipa-plus natin, ayan, 3 and 1/8 hanggang sa kalahati ng 15. Di 7 and 1/2. Ayan, 7 and 1/2 dun tayo mag-marking. Tapos ika-curve na natin ito. Ayan, curve. Tapos dito sa kalagitnaan na ito, magpasok tayo ng 3/4 inch. 3/4. Tapos curve. Connect sa shoulder ng front. Pupunta dito. Hanggang dyan yung curve natin sa pinasok natin 3/4 inch. Ayan. Ito yung ating magiging front. Ito yung back. Front, back. Dito sa ating front, hindi na tayo maglalagay ng dart, pero pwede tayong magbawas dito kahit half inch lang. Ayan, babawasan ko lang ng half inch sa part ng bawang. Ganyan lang siya. Ito yung magiging front, ito yung back, back, front, back, front. Ito yung back, ito yung front. Ngayon, gawin natin yung sa sleeve niya. Sa sleeve niya, pop sleeve siya na 3/4. Ito, gawa tayo ng base ng ating pattern. Dito kunin na natin yung ating sleeve raise niya na 9. 9 yan, kalahati, 4 and 1/2. Then, yung sleeve length na 9. Sleeve length from here. Ayan, 9. Diyan sa 9. Ayan, lagyan lang natin ng guhit dito. So, 1/4 ng bust line. Diyan tayo pasok kalahati ng 1/4 ng bust line dito. Ayan, tapos connect natin yan dito sa kanto para makuha natin yung 1/4 uli ng bust line natin. Connect dito sa minarkahan natin na kalahati ng 1/4. Ayan. Tapos ito, i-connect natin dito. Pag na-connect na natin yan, dito mag-aangat na tayo para sa ating pop sleeve. Angat tayo dito ng mga 3 inches. Ayan, 3 inches to 3 and 1/2. Pwede yan, mas pop sleeve. Tapos dito ay 2 inches or 2 and 1/2. Ayan. 2 and 1/2 dito nilagay natin, dito 3 and 1/2. Dito mag-mark tayo sa gitna. Ayan, gitna. Tapos ika-curve natin. Ito papasok natin dito ng mga 1/4 inch. Tapos aakit natin dito. Ito, guhitan muna natin ito. Ayan, diretso. Ito na yung magiging center fold natin sa sleeve. Ayan, inangat natin ng 2 and 1/2. Ito, iangat na rin natin ito dito. Tapos ito, i-connect na natin yan. Ayan, ito yung ating magiging pattern sa sleeve. Ngayon, pag gupit, lalagyan lang natin dito ng mga sewing allowance. Dito kahit wag na. Kasi, magbabawas pa pala tayo dito. Kasi maglalagay tayo ng parang paha. Ayan, maglalagay tayo ng paha. Kaya bawasan natin ito ng mga 1 inch. 1 inch.
Ayan. Ayan, ganyan lang siya. Then, maggupit na tayo. Ito, center fold. Ayan, okay na yung pattern natin. Magtabas naman tayo. Dito, sakto na. Ayan, ito lang ang ginawa natin ng pattern. Ngayon, magtabas muna tayo. Nating tabasin yung kanyang skirt. Ayan guys, sa skirt muna tayo. Bali, susukatin lang muna natin ito. Sa haba ng skirt, ibabawas natin ito sa full length. Ito yung full length natin. Ibawas natin ito. Yung kanyang figure. 12, 6, ayan, 26 ang magiging haba ng ating skirt. Tapos susukatin natin ito. Para ito naman yung kanyang magiging bewang. From sa dulo hanggang dito sa hangganan ng dart. Tapos idudugtong natin sa kabilang hangganan. Ayan, 8. 8 pa rin pala siya. Bali yung kanyang bewang ay 8. Ayan, 8 yung kanyang back. Yung kanyang front ay 8 and 1/2. Mas malaki sa front. Ayan, unahin natin. Ito, ulit pala natin. 8 yung back. 8 and 1/2 yung front. Ito yung waistline. Ang haba ay 26. Ayan, unahin na natin yung kanyang back. Ayan, itatriangle lang uli natin yung ating tela. Tapos sukatin natin yung 8 para sa back dito guys, dito 8. Dapat 8. Ayan, ito yung 8. Sinukat natin 8 para ito sa back guys, sa back. Tapos yung haba niya 26. Magmumula dito sa pinuhit natin. Ayan, 26. Mag-marking lang muna tayo. Ayan, tsaka natin gugupitin. Pwede tayong maglagay na ng sewing allowance lampas din sa ating buhit. Ito na yung para sa back. Maglagay lang tayo ng palatandaan na ito yung back. Ayan, ipinin ko yung back. Sunod yung front, 8 and 1/2, yung 1/4. Dito tayo sa kabila. Dito sa front, pwede na nating ipatong dito yung unang ginupit natin. Ipatong na lang natin yung ginawa nating back pala. Ayan, kaya tatanggalin ko muna yung aspile. Sobrahan lang natin ng 1/2 sa center fold. Ayan, yung dito. So, sobrahan lang natin dito. Ito, ng 1/2 inch. Tsaka yung sewing allowance pala guys dito nakalimutan. Ayan, dapat may sewing allowance din sa side. Ayan, babakatin na lang natin ito ng may sobra dito. Ayan, kinat natin siya ng sobra dito ng 1/2 inch tsaka sa sewing allowance. Tapos yung haba pareho lang. Meron na tayong back and front na skirt. Then yung blouse naman at kanyang sleeve. Sa blouse, ayan, kung magagawa nyo na pagsabayin ang cut ng blouse, pwede rin. Ayan, meron tayong center fold. Ayan, ibabakat na lang natin to para sa ating back.
Sa paggupit guys, huwag niyong kalimutan lagyan ng sewing allowance. Yan, dito magma-marking lang tayo sa ating dart. Mark. Ito, yung magkabila ang gilid ng dart. Ipinasok natin or nilagay natin kabilaan na tiga half inch. Ayan. Tsaka dun sa point na. Ayan ang ating dart. Lagyan din natin itong nasa kabila niya. Ayan, okay na yung back. Ngayon yung front naman. Ayan guys, dito sa front, magtitrace tayo dito ng mga o kung hindi nyo nagagamitin itong pattern, pwedeng gupitin nyo na ito para magamit o madali para sa inyo ang magtabas. Kasi ibabakat nyo na lang ng ganyan. Pero ako, i-trace ko siya. Ayan, dito sa front side, ito kasi front, ito back. Ayan, trace natin yung mga ginuhit natin para sa front. Pati sa armhole, tsaka sa neck. Yan, dito sa side, may pinasok lang tayo na half inch. Ayan, yan din po connect natin dito sa taas. Ayan, tsaka natin gugupitin with sewing allowance doon sa mga ginuhit natin. Ayan, maglalagay po tayo ng sewing allowance. Dito guys, maglalagay lang ako dito ng maliit na bukas. Kasi baka hindi kumasya yung ulo. Wala tayong opening sa back. Dito maglalagay tayo ng sa center. Ayan, ng pa U, pa letter U. Nalalagyan natin mamaya ng bias siya. Ayan. Magiging ganyan siya. Ngayon, yung kanyang sleeve. Tapos na tayo sa blouse, sa skirt. Sleeve naman. Ayan. Pagkakasyahin natin ang 2 yards. Dito sa sleeve niya, ayan, pagsabayin ko na kung kakasya. Pagsasabayin ko na or mamaya na. Ayan, limit lang kasi yung ating tela. Pang isang dress lang talaga ito, kaya kailangan mapagkasya natin siya. Ayan, ito yung kanyang sleeve naman. Na lalagyan natin ng mga sewing allowance. Ito mga gilid. Ito yung center fold. Andyan yung tupi. Ayan. Babakating ko na lang tong isa. Ngayon kukuha lang ako ng pang-tali, ribbon sa leeg. Ayan, kukunin natin siya sa pa-bias cut. Bias cut ang ating gagawin. Ayan, makikita nyo yung kanyang bias cut, yun yung nababanat. Ayan. Ayan, hindi siya pilipit pag binanat. Meron kasi yung pagbanat pilipit, hindi bias cut yun. Bias cut na tabingi pwede. Ayan, magguguhi tayo dito guys ng mga, ayan, nagtatansya lang kasi ako guys. Sa ribbon niya, kung ang gusto natin palabasin ay 1 1/2, mag-a-add tayo ng 1 inches allowance. Ayan, gawin natin 2, 4. Ayan, gagawin ko siyang 4 1/2. 4 1/2. Kasama na dito guys ang sewing allowance sa paggawa ng ribbon. Ayan, 4 1/2.
Gugupitin ko to guys na doble kasi magdudugtong tayo ng ribbon. Ayan. Sa pagsukat naman guys ng ribbon, ganito lang. Dito, dahil may dugtong tayo, dyan magsisimula yung sukat natin sa dugtong. Tapos yung kanyang neck, ang sukat natin ay 15. Di yung kalahati ay 7 and 1/2. 7 and 1/2. Diyan magmark tayo sa kabilaan niya. Tapos yung haba niya, ang haba ng ating tali, magtatansya lang din ako. Gagawan ko mula sa neck, lalagyan ko lang ng 17 inches ang tali. Ito yung iriribon. Ngayon, magpa-plus tayo dyan kasi may sewing allowance. Ayan, magupit tayo na may sewing allowance. Ito na yung sa tali niya. Lalagyan ko lang din ng mark. Din na sa kabilang side. Ayan. After nyan, bias naman. Yung nilagyan natin ng letter B or U doon sa kanyang dibdib. Ayan, lalagyan din natin ng bias yun. Ito yung siguro sa length, ito yung sa width. Ang kukunin natin ay paslang. Bias sa dibdib. Ikakat lang nating paaha para doon sa kanyang sleeve ay 3 na lalagyan nating allowance. 4 by 9 na lalagyan natin ng allowance. Gawin natin itong 10. Ayan. 4 by 10. Ito kasi yung lalagay natin dito. Ayan. Kailangan lang din natin magtabas ng 1 and 1/2 by 10. Ayan. 1 and 1/2 ang lapad. By 10. 2 piraso guys. Ayan. Ito para dito. Meron na tayong skirt front. Ayan, tali sa liig. Ngayon tatahiin naman natin siya. Ayan, unahin natin tahiin dito yung ginupitan natin sa front. Ito. Dito tayo sa wrong side. Lagyan natin ng bias yan. Pwedeng facing, pwedeng bias. Masanay kasi ako sa bias kaya bias mo. Gugupitan ko lang yung pabi. Para mailagay natin. Tapos tupi. 2 tiglo pa bias. Yan na tayong bias sa liig o sa harap. Ngayon, kunin natin yung back. Ito ang ating back. Yan, lalagyan natin ito ng dart. Yung minarking natin ditong dart. Yung front and back, pagtatagpuin na natin. Magbabalansyaan na akong tahi dito. Magbalansyaan ng tahi, right side muna. Tapos, saka natin tatahiin sa wrong side. Ngayon, gagawin na natin yung sa ribbon niya. Dito guys, maglalagay lang tayo ng marking sa batok. Yung pinaka-center ng batok. Lagyan natin ng maliit na gupit. Tapos gawin na natin yung tali niya. Dito, magdudugtong muna tayo. Ayan.
to yung tatapat mamaya sa ginupit natin sa bago. Then, isasara natin tong minarkahan natin nung sinukat nating neckline ng kalahati. Meron tayong minarkahan dito 7 1/2 yung kalahati na batok. Sapatin ko nga din 7 1/2 7 1/2. Wala yung minarkahan natin guys, napunta sa kabila kasi dito tayo nagsara sa dulo. Magmark na lang 7 1/2. Ayan guys, meron tayong minarkahan dito yung sa 7 1/2. Ibuka lang natin ito, itong dugtungan dapat nakaganyan. Papasadahan ko na nga siya na nakabuka. Dito tayo sa wrong side, yung minarkahan natin sa 7 1/2, doon tayo mag-i-start ng tahi para isara natin tong dulo. Ayan, mga 1 inches bago dumating sa dulo, liko tayo, tahiin natin ng paslan. Tapos ito gugupitin natin yung sobra sa paslan. Ganon din sa kabila. 7 inches yung minarkahan natin. Doon tayo magsasara. Ayan, 1 inches bago dumating sa dulo, mag-slant na tayo. Then, gupit. Tsaka natin to babaliktarin. Pero bago natin baliktarin, ayan, magpikete tayo dito sa dulo ng tahi. Ayan, nakadulo. Tapos baliktarin natin siya. After nyan, isasara natin dito. Pasadahan natin tong dulo. Yung naiwan natin hindi natahi, sabayin natin ang tahi. Isasara natin. Ngayon kunin natin yung blouse. Ilalagay natin siya guys sa right side. Patong sa right side, itong dugtungan nakatapat sa minarkahan natin sa batok. Ayan, i-aspili lang natin yan. Kung gusto nyo, i-aspili nyo ito paikot dito, papunta sa harapan. Ito yung dulo ng ating tinahi. Ayan ang ikukunik natin dito sa gitna. Yung pinakabinayasan natin. Papunta dito sa batok. Hanggang sa kabila. After nyan, i-edgingin lang ito. I-edgingin ko na. Ayan, after natin siyang ma-edging, magta-top stitch tayo dito sa side ng blouse. Hindi sa side ng ribbon, 116 lang tayo. Hanggang sa kabilang dulo. After nito, yung prepare na muna natin din itong sleeve. Sa sleeve guys, lalagay na tayo ng mga shearing. Shearing, mag-mark lang tayo kung hanggang saan yung isi-shearing natin. Bawa ito, hanggang dito. Sa pag-akyat lang niya. Ayan, tapos ito dito. Sa kabila niya. Ganun din dito. Para nakagitna yung shearing natin. Mag-marking lang tayo. Kasi maghuhugot tayo ng sinulit para ma-shearing. Ayan. Gusto nyo, luwagan nyo lang yung tension. At saka itong pangsikip
para madali natin nahugot. Ito yung isa, then yung sa armhole tatapat, ganun din, pasadahan natin. After nyan, ito maghuhugot tayo ng sinulid. Ayan, para ma-shear natin siya. Pati dito, lahat yan hatakin natin. Kasi ito dapat lumabas tong mga 10 inches itong ating sleeves na to. Arms circumference kumbaga. Ayun, after natin ma-shear, ito, ipapatong lang natin itong ating pelon or patigas. Dito sa dulo ng ating dapat tumabingin siya, binuwasan ko lang naman. Nasa wrong side tayo papatong lang natin ng mga 1/4 inch ang patong nitong patigas. After nyan, maguguhit tayo dito. Tiklop lang natin ito ng 2 tiklop. Ganyan. Tapos pili natin siya. Tapos guguhitan natin yung hangganan nitong tiniklop natin. Kung saan yan. Ayan, guguhitan natin. Para dyan tayo magtatahi. Ayan, yung binuhitan natin, ayan ang ipapatong natin dito. Ayan, tatahiin natin siya dito, sa dulo ng manggas. Tapos, ititiklop na natin siya. Baligtad tayo sa right side. Ipapatong natin siya dyan. Gawin din natin siya sa isa. Wrong side tayo guys. Wrong side ang patong. Ang tahi doon sa ginuhit natin. Ganun ulit. Ibabaliktad natin siya sa right side. Tahi. Then, kunin natin yung body. I-attach natin itong sleeve. Ayan. Igitna lang natin itong ating shearing. Naka-shearing na siya. Kunin natin yung center. Ayan, dapat ang nakatapat dito sa may dugtungan ng shoulder. Tsaka natin tahiin. Ayan dito guys, mag-a-adjust tayo dito ng shearing Kung maluwag, dadagdagan natin ng shearing or i-compress natin yung shearing. Kung masikip, magbabawas tayo sa shearing. Ito medyo maluwag, kaya magko-compress ako ng shearing. Ayan, nahatakin ko lang yung sinulid. Or magtitiklop tayo ng maliliit dito. Pop sleeve din sa kabila naman. Tingnan natin yung center. Ayan, tapos yan, i-edging na natin. Ayan, magsa-side close na tayo. Side close dito. Half inch lang yung ating ginawang allowance, kaya dapat dito lang ang pakain natin. Then edging ulit.
Ayan, ilalagay na natin yung skirt. Ayan, dugtong muna natin yung magkabila ang gilid ng skirt. Yung front at back, tandaan lang natin yan. Meron tayong mas malapad sa front kaysa sa back. I-edgingin ko lang to pati yung laylayan. After nyan, tutupig ko muna tong laylayan bago tayo magkabit sa beko. So guys, titingnan natin yung malapad. Medyo malapad yun ang sa front. Babaliktad lang natin siya sa right side. Then, ipapasok natin siya dito sa ating blouse. Ayan, nakabaligtad sa wrong side yan. Nasa harap natin ang wrong side ng blouse. Ang itatapat natin dito sa waistline ay yung mas malapad sa front. Ayan, kaya aspili ko na siya. Dugtungan sa dugtungan. Dugtungan ng palda ang magkatapat sa dugtungan ng blouse. Sa side. Tsaka natin siya tatahiin. Tapos yan, i-edging na natin. Ayan, after natin siyang ma-edging, lalagyan lang natin ng garter to sa bewang. Ayan, dito sa bewang, kahit hindi siya masyadong masikip. Ayan, sukatin ko lang ito mula sa dulo, sa side. Tapos hatakin mo dito ng yung maluwag or hindi masikip, katamtaman lang. Kasi kung masikip, mga hanggang dyan. Ayan, yung saktong hatak ng garter, masikip. Medyo luwagan lang natin. Konti. Ayan, dito lang siya. Yung sa kalagitnaan ng blouse, lampas natin ng mga 1 and 1/2 inch. Ayan na siya. Tapos doblehin natin. Yan yung pagkakasyahin natin dito sa bewang na. Tapos lagyan natin ng marquee center. Ayan, tatapat sa kabilang side. Ayan, dito ako maglalagay ng garter. Dapat pasok yung garter dito. May tahi tayong unang tahi. Dapat hindi nakalampas yung garter. Nakalabas siya. Hinawakan ko yung minatahan nating garter dito sa tapat ng kabilang side natin. Okay na to. Tapos na ang ating dress. Pipiting na tayo. Pwede din tong i-top stitch dito kung gusto nyo. Top stitch natin ng mga 1. Kung gaano kalapad yung garter natin, pwede pa natin yan i-top stitch. Pero sa ako hindi na ako mag-top stitch.